Tumra ka nga gibilin ra gid nimo dito sa lamisa. Pero nalimot ka kay idad-idara na pug ka, nakalimot ka nga ang imong gibutang sa lamisa gipunit nimo nya imong gihatag, imong gitunol ni Juan nga imong estudyante. These are the possibilities nga makapahimong hungaw sa imong argumento. So gitawag ni siya og post hoc argument. Dilibot pa pasabot mo yung nag-una, nan, mao na lang po'y hinungdan, dili. Daghan kay loopholes, daghag lungag ang imong argumento. Ikaduha, siya nanganta kuno sila, how great is our God. Niya pagkaman nibundak ang kusog nga uwan, mao'y conclusion. Niya ningon din premise pagkaganta, pagkagamahanan aning kantaha. No? Adili conclusion sad ni pagkagamahanan ning kantaha kay ni bundak ang uwan. Basta gani tinghuaw mo kanta ni jud mi og how great is our God kay gamahanan ning kantaha, sakto ba? Ma-question gihapon. Kay ni assume ra kaana nga abi kay nagunaman ang pagkanta-kanta din ni sunod ang uwan ningon na sa dayon ka nga ang pagkanta-kanta maoy hinungdan nganong nikusog ang uwan. Wala tay available explanation na sa science nganong ni uwan. Nganong naamay uwan other than saying nga tungod man na kay nay ni kanta. Ngano di ay kada di ay kanta-kanta anang kanta nga how great is our God. Muuwan jud di ay. Or nailay mga kanta nga mag-una nya mosunod sa dang uwan. Kana naabagid sila strong connection. Kung mukanta ka na o dili, magsalig bagud ang uwan? Ni kanta man ka na, therefore mo uwan. Wa ka mo kanta, stibo kalibutan, way ni kanta, sus, ang ilang nasod, wagi uwan. Mao ba? Is that what's happening? Mao ba na nang panghitabo? Dili. So, why strong connection? Why strong correlation? Ang kanta nimo ug ang paghitabo sa uwan. And that alone, by assuming that ang nag-una maoy hinungdan sa nagsunod, it is a fallacious argument. Kay invalid ang pagingon nga ang tanan nag-una maoy hinungdan sa nagsunod, dili kana universal truth. Okay, kini equivocation argument. Ambot pasabot naay duha ka pulong nga gigamit kunuhay sila isip pareha pero sa lahi nga pamaagi or lahi nga sense. Okay, atong tanaw ng example. P1, ang tao ang nag-imbento sa bomba atomika. P2, si Sir Dayaday tao. Nan, si Sir Dayaday ang nag-imbento sa bomba atomika. Okay, sakto? Ako ba'y nag-imbento sa bomba atomika? Ako ba'y una nga nakahuna-huna bahin sa bomba atomika? Dili. Di modo invalid ang argument. Ngano man, kay sa una manggod nga premise, ang word or ang pulong diha nga tao gigamit as a species where the inventor belongs. Diin nahisakop kadtong inventor tao to siya. Siya tao. So ang gigamit sa premise 1, dili siya mismo kundi ang species diin siya na belong. Sa premise 2, si Sir Dayaday tao. Gipahid ngadto ni Dayaday ang pag-imbento sa bomba kumo tao siya nga nakahukom na hinuon nga ako or si Sir Dayaday mo'y nag-imbento sa bomba. Sakto ba? Sayop. Sa may nakasayop because of equivocation. The word man in the first sentence, which means the species where
the real inventor belongs was wrongly applied to the wrong person in the second premise. Muna nga imbalido kanang konklusyon nga si Sir Dayaday mo'y nag-imbento sa bomba. That is simply contrary to fact. Supak sa kining history. Supak kana sa science. So, invalido kana or fallacious kana nga argumento. Sunod. By the way, lahi mangyud umuingong ka, 'di ba ang classic example? All men are mortal. Lahi rasad ug mo premise kag all men invented the atomic bomb. No? Nga moingon na lang ka ang mga tao mo'y nakaimbento sa bomba atomika. Lipat-lipat ni sa paggamit ang mga tao ang nakaimbento sa bomba atomika o ang tao ang nag-imbento sa bomba atomika. Lahi maning all men are mortal. Kay tinuod man gyud nga ang tanan tao mamatay pero dili tinuod nga ang tanan tao maoy nag-imbento sa bomba. So, universal versus particular case. Dili pwede nimo ipahid ni Dayaday kana. Kay kanang pag-imbento sa bomba, dili na mahimo sa tanan tao or wa na magpanghitabo sa tanan tao. Pero ang kamatayon, sa classic example nga, all men are mortal for a first premise, is actually happening to all human beings across time, across space, across genders, across weight, age, nationality. Nagpanghitabo ang kamatayon pero ang pag-imbento sa bomba as a universal premise, dili ka na tinuod. Busa, invalido ang argumento. Sunod. Kining ikaduha, P1 ang kahayag gikan sa adlaw. Okay, tinuod man ang kahayag gikan sa adlaw. P2, si Jesus ang kahayag sa kalibutan. Tinuod man nga si Jesus ang kahayag sa kalibutan. Conclusion, nan si Jesus gikan sa adlaw. Sakto ba? Sakto ba? Dili gihapon sakto. Nga naman, because Rule 1 says that the terms in the syllogism, nga ang mga termino nga gawion diha sa syllogism, diha sa una nga proposition, ikaduha nga proposition, kinahanglan gayud nga pariha og sense, pariha og kahulugan ang ilang pagkagamit. So may nakalain sa premise 1 ang kahayag gikan sa adlaw. That premise speaks about a material light. Gikan sa kining natural nga kalibutan, matter. Gikan sa adlaw. Pero ang second premise is a different sense because it speaks about Jesus. Jesus is, well, he was real man. And we believe he was not only an ordinary man. No, we believe, most of us believe that he was God incarnate, ang Ginoong Diyos sa unod. So meaning, this must be a spiritual light, not a material light. He is ang kahayag sa kalibutan. Sa English, unsa man na siya? That is a figure of speech. Hulad pamulong. Sa Pilipino pa, kana, yan ay isang tayutay. Kahayag sa kalibutan. That is a simile. Simile ka na. Kumingog siya sama sa kahayag sa kalibutan. Metaphor. So, dili ka na literal language like science or math. Dili pwede magsagol ang tubig ug ang lana. So, di magsagol ka ng matter o spirit, material proposition with a proposition
having a spiritual sense. You cannot make a valid conclusion out of it. Dili ka makahimo og balido or tinuod nga conclusion gikan ni anang maong proposition. So sama na sa post hoc nga fallacious, kung unsay nag-una di mudo mooy hinungdan, ug sama sa ad hominem likayan ni nato. Di nato labi na kita nga ng eskwela, di nato tamakan ang atong nakatunan sa eskwelahan. Pinagi sa paghimo nga ug sayop nga mga kining argumento. Para sa niya itong teacher nga na masangil nga gikawat kuno iyang 100, we are professionals. We ought to model correct thinking. Nya kung ato gyud gi-value ang relationship, atong gi-value ang kamatuoran, likayan nato kini mga sayop nga hunahuna, panghunahuna. Post hoc, ad hominem, nya di apoy equivocation. We are schooled, we know how to identify true premise from a false premise. Okay, kini circulos in probando, Latin. That is a Latin phrase which means arguing in circles. Arguing in circles. Na kini ay example. Or proving in circles. Kaya example, ang mga Kristiyanos mo ay labing hingamigo ug labing buutan nga mga klase sa tao. Mao ang conclusion. Tungod kay ang mga labing hingamigo ug buutan nga tao nga akong nailhan kay mga Kristiyanos. Mao ang premise. Okay. So, sakto ni sayop kay ang circulos in probando usa kini sa mga pattern sa argument nga angay natong likayan. Ngano man? Tanawa. Tanawa. Unsa may iyang premise ana? Nga kuno kung kinsay ang nailhan nga buutan, mo'y labing tinuod. Basta di ay kung kinsay imong mailhan nga labing buutan, mao di ay dayon tinuod, gidawat ba na sa tanan mga tao nga ikaw ang standard sa pag-ila sa labing maayong buutan? Gidawat ba? Dili buot pasabot. Kaabi kay sila may imong nailhan nga labing hingamigo na. Sila na lang sad gyud ay maoy labing hingamigo. Wata kahibaw kun naa pa di ay kay laing mailhan. Kay dili baya nato matag-an ang panahon nga naa kay mahibag nga mas buutan man di ay ni sila. So therefore katong una nimong gi-conclude nga labing friendly, mas labing mahigalaon, dili na sadto sila mahimong labing mahigalaon. Wata kay baw naa pa kay mailhan padung nga mas hingamigo pa. Or kinahanglan imo pang i-prove diha sa imong premise nganong nakaingon ka nga buutan sila, kung panalitan mo ingon kang sila ang labing buutan og hingamigo nga mga tao. I-prove pa nimo unsa may meaning anang buutan. Pananglitan mo ingon karon. Ang mga taong nagmahal sa kaaway mo'y labing buutan sa mga tao. Ang mga tao nga nagmahal sa ilang mga kaaway mo'y labing buutan sa tanan mga tao dinhi sa kalibutan. That is the first